Okay mga boss, so tamang tama andito tayo sa wala tayong ganong upload ngayon. Itong huling in-upload natin na magkano nga ba labor ko sa mga amplifier na ginagawa ko. Magre-react tayo sa mga comment at magbabasa tayo. Kasi ang dami ko ditong nabasang nakakatuwa. So gagawa natin ng ito may nagtanong magkano budget sa paggawa ko ng vintage Shansoe DU33. Nireplyan ko siya ng pass muna kasi huwag muna tayo sa So sabi naman ito user lang, anong pangalan ito. Tama ang sinabi mo bro, sang-ayon ako sa mababa na yung minimum na 350. Depende sa uri ng brand ng item, standard, malinaw, paliwanag mo bro. Pagpatuloy mo lang sa mabuting paraan. Yung subscriber from Sambuanga. So mga boss, ang nangyari dito ay pinaliwanag ko na meron akong minimum. So sinasabi ko din yan sa customer bago magsimula yung repairan ay papaliwanag muna natin na may minimum tayo na labor. Kung anong sira, kung mas madali lang basta minimum ay 350. Kahit anong sabihin na natin dyan, yung mga basic na sira, pinaka minimum ay 350. So ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung may mga light lang nasira, magbabayad talaga ng 350. So, bago gawin, papaliwanag mo muna yan sa customer. Para alam ng customer kung papayag siya o hindi. Kung hindi siya papayag o hindi gagawin, ganun po yun. So, ito, sabi ni Tio Ginis Divina Garcia, yan. Watching naman, boss. Tama po yan, boss, sabi ni Reggie Technician Vlog. Tama boss, depende sa piyesang nasira at sa lala ng damage. Kasi panoorin nyo na lang tong video na to, yung video natin. Pinaliwanag ko doon na ang labor ko kasi ay hindi fixed. Iba-iba yung labor ko. So tama yan, depende sa piyesang nasira at sa lala ng damage. Talent fee pag alam mong skilled tick ka, hindi yung back job lagi. Sa akin, sabi ni Rojan Cho, isang using sticks lang, ayos na. Minsan dalawang bote rito sa manginginom to Tama ka bro, di mo alam kung ilang oras uubusin isang unit. Di naman alam kung anong magiging sira kapag ginawa mo na yan. Okay. Sabi naman dito ni sa akin sir, 10 lang. Palitan okay na. 150, hindi naman ako nag-rent ng pisto at hindi naman ako lagi gumagawa. Mas gusto kong gawin motorcycle. Yan. So may mga nagtanong sa kanya dyan saan location. Siya ata yung tinanong kasi sa kanya nag-reply. So tama lang, singilan mo boss Bob, mura na din, sabi ni G-Par B. Yan. Maraming salamat din sa iyo sir sa mga nagawa mo sa akin, pero sorry sa abala ko sa iyo, sabi ni Kuya Omar Abdul Rajak. Pinapanood ko yung content ng mga vlog mo Brad, isa ka sa mga galing na tech, malinis kang gumawa, tsaka tama dyan, mayroon customer talaga na hirap intindi kahit may pagkamahal basta quality pagkagawa. Yan, okay boss, okay yan, parehas tayo ng style kasi depende rin sa tao. May sa tao na may-ari ng mga gamit na pinapagawa. Ingat lagi boss, God bless. Yan, God bless din sa iyo Kuya Ricardo Laplano. Yan. Sabi ni Celestino Toyo. Yan. Tama ka boss, hindi ka tumataga ng mga customer mo. Hindi tulad ng ibang tick nananaga kahit simpleng sira lang. God bless. Yan. Salamat idol, marami ako napupulot na aral bilang baguhang technician. God bless. Soktik, watching here idol, salamat, dagdag kalaman, great skills, thank you for sharing. 21.04. Ayan, Dan, sabi ni Manix, God bless boss. God bless boss, ganda ng explanation mo tungkol sa labor, salamat sa idea. Tama, mayroon talagang makunat. Tama yan Lods, yung iba nga nananaga ng presyo yan, sabi naman ni para buyong. Sabi ni MG Channel, deserve mo yung malaking labor boss, galing mo kasing take. Okay.
Sabi ni Kuya Aaron Morente, tama ka Boss Bob, yung mga pyesa talaga customer magastos tulad ng sinabi mo sa akin nung magpapagawa ako sa iyo. Yung iba Boss Bob, fix yung labor maayos o hindi, kailangan bayaran. Oo, meron naman talagang ganon na bagawa sa hindi ay maniningil sila ng labor. So depende na po yan kasi sa technician. Sabi ni J. Lee, oh bro, tama ka kasi akala na nagpapagawa madali mag-troubleshoot. Di nila alam, nakaka-stress talaga. Oh, nakaka-stress kaya nga tinamaan ako ng acid eh. Ganito ng job. Kasi porkit gawa na okay na, di ba need pa din natin i-check at this point. Opo. Ayos, master, may idea na ako, sabi ni Kuya RB Itik. Rinaldo Molig, yan. Naintindihan ko yung bossing, tama lang yung singilan mo. Righteous naman. Maraming salamat Kuya Rinaldo. Sabi ni Greg Lara, dito sa amin idol may amp ako, pinapalitan lang ng power switch, ang labor ay 600 minimum daw yun. Baka nga, depende kasi yan sa sa lugar at sa kasama mga technician kung magkano labor na isisingil nila. Ang customer hindi dapat nagbibigay ng estimate dahil wala silang alam sa electronics. Walang alam sa pyesa, halaga ng pyesa. Sabi ni Kuya Nicasio Mercado. Mercader, yan. Sabi naman ni Leo Tech 3, thank you for sharing. Tama yan Boss Bob, linaw ng paliwanag mo. Sabi ni user GM, haba lang paano kung DCO tapos palit output at mga resistor sa dalawang channel? Kung aabutin kasi ng 2K, bili na lang ang bago kung generic. Tama. Kasi kung generic amplifier lang naman yan, mga 2.5 pa 3.5 lang ata yan. Ang ginagawa ko dyan Kuya, ay ini-estimate ko muna at binibigyan ko ng ideya yung customer. Limbawa, kung malala na yung sira, ipinapaliwanag ko sa boss, baka pwede kang gumastos ng ganito, itutuloy pa ba natin? So yung mga ganon, ipapaalam mo muna sa customer bago gawin para para may idea siya. Kung ipapatuloy niya pa rin, di go. Kung hindi naman, di pa-pull out mo na lang. Kahit may initial step muna din, usap ko yan yung reply ko dyan. God bless idol, sabi ni Michael David. Sabi ni Jumato dito sa amin, boss, titingnan pa lang, wala pang gagawin 600 na, ma-repair hindi ba? Siguro ganun kasi iba-iba kasi yung diskarte ng mga technician sa singilan sa sa kada lugar. Alam niyo iba-iba. Mayroong fixed price, mayroon namang katulad sa amin na depende. Simpleng tayo, Boss Bob. Dito lang naman ako sa bahay, depende na din sa sira, sabi ni John Ray Fuentes. Sabi ni user, wala. Ba't naging user to? Dating concert ko 2007 pa na sila din ako sa pagawaan malapit sa amin. 500 ang check up pa lang, yun. Wala pang libot, umabot ng 2.5 tapos nasira ito uli, hindi ko na pinagawa. 2023 napanood kita at ng ibang tech vlog, ako na lang ang gumawa ng 502 ko. Ayun, nagawa ko na, nakasalpak na sa video ko. Ayun, congrats Kuya. Nice bro, hanga ako sa iyo. Keep up the good work. Yan. Sabi ni wala lang pangalan. Ano pa pangalan? Nga natin. Wala pa rin. No problema yan, basta worth it naman, okay lang. Location nyo boss, meron akong ipapagawa na Sony, sabi ni Kuya Braveheart. Ito si Kuya Andy Rabino Tech. Good evening boss, nood lang ako dito. Kasi yan din ang tanong sa akin, pero dito sa amin, may minimum at max voltage. Oh, tama Kuya, ganun din ako. May minimum na singil at unahan ko na boss, mula simula hanggang dulo, sabi ni Buyax Visitik. Maraming salamat Kuya Buyax. Tama yan sir, kung mayabang yung mayari ng unit, tapos sasabihin mahal, bili ko nyan, original matic, original din label, ayos ayos yung diskarte ni Kuya Emmanuel I'm watching Boss Bob, mayroon din akong ipapagawang ampli pagpihit sagad sa low, may sounds pa rin, ayun, sabi ni Kuya Binisar Cipriano, so 2 weeks ago pa. Jonathan Palam, okay sir, tayo boss. Sabi ni Fernando Rojas, saan location nyo papagawa ako ng amplifier at mixer yon?
Nakalimutan ko na replyan. Kuya Ferdinand, PM nyo ako para pag-usapan natin yan. Yan, andito si Kuya Maying Tikpitch watching daw. Sabi naman ni DB Notik, nice boss. Yan. Tama lang yan, Boss Bob. God bless. Sabi naman nito ni sino ba to? Something Wintong. I-exit na natin. Sabi niya hindi po binabayaran dyan yung oras. Skills ang binabayaran. Hirap kaya buhay electronics. Tama, kung sino man to nagsabi. Tama po. Dito kadalasan naman talaga sa technician, hindi naman talaga per hour ang binabayaran sa amin. Kundi yung skills talaga, mga boss. Totoo yan, skills talaga. Kaya yung ibang customer natin nagsabi, saglit mo lang ginawa, ganun agad. So, patay tayo dyan. Sabi ni RST Limon, saan ka sa Marikina, idol? Yan. PM mo ako kung may papagawa. Jis Apoya, watching. Jorin Balata, location nyo po sir. PM nyo po ako. Norberto Mohelio Jr. Saan location? So tingnan nyo, ang dami nagtatanong location. Magpapagawa ta to. Ayan. Sabi naman ni user IB6MC-7N, sabi niya, mahal pala sa'yo Boss Bob, dapat 150 lang. Pag fuse, grabe. Grabe daw yung kasi nagsabi nga ako doon na, sinabi ko nga dito sa video na may minimum tayo na labor. So, ang minimum na labor natin ay palit, halimbawa, nag-example ako na halimbawa, ang sira ng amplifier nyo ay fuse. So, hindi naman exactly talagang madalas tayo maka-encounter ng fuse lang ng sira. In-example lang natin yun. Halimbawa lang yun. Fuse ang sira, minimum 350 pa rin ang babayaran ng may-ari nun. Pero wala nang kasamang doon. Ibig sabihin, kasama na sa babayaran yung fuse doon, 350. O kaya nagpalit ng isang volume, 350, parang ganon. So, hindi nila na-gets. Katulad nito ni user, hindi niya ata na-gets yung sinasabi natin. Sagad at walang talon, basic Bob, sabi ni Kuya Pix in review. Saan shop nyo? Sabi ni Jonis Boy. Sabi ni Joel Malabog, boss, saan location mo? So, ang dami nagtatanong location. Ayan pa si Frederick Kabobo, yan. So, Marikina po location ko, at kung may papagawa kayo, PM nyo ako. Kung ang intig amp lang tapos abot ng 2K gastos, bili ka na lang ng bago. Okay lang kung power amp kasi mahal talaga pag nasira, sabi ni J. Elson. Ron Pahado, kahit di ako take, alam ko na mahirap ang tabaw yung bukod sa mabusisi. Maganda kang magpaliwanag, Boss Bob. Maraming natuto sa'yo kaysa sa mga ibang vlogger. Salamat, Kuya Roger Real ba Aguilar. Ayan, may nagtanong sa atin, location uli. Marvin Mirgal, sana boss, minsan makapasyal ako dyan sa shop mo, papa-upgrade ko sana amplifier ko. Walang problema, Kuya Marvin, PM mo lang ako. DG Nipski Music Floater Vlogs, nice idol, pa-request idol, paano mag-tester kung may DC out? Meron po na ako nyan. May mga video na ako nyan sa mga vlog ko. Puntahan mo yung channel na Basic Bob. Yun, lagi nating sinusukat nun yung DC out. Ayan, nireplyan ko na pala. Sabi ni Kuya Enrique Williams, di po ba mahal ang 350 kung magpapalit lang ng potentiometer? Para sa akin, sakto lang yun. Kasi may pisto po ako. Nagbabayad po ako ng permit. At sinasabi ko naman sa customer yan, bago simulang repair, kumbaga bago namin i-repair yung unit nila, ipapaalam ko na boss, may minimum tayo na labor. So kung mga minimum lang ang sira ng kumbaga mga light repair lang, 350 pa rin po ang labor niyan. Depende sa magsisimula tayo sa 350. Kung mas mahirap na ang trouble, tataasan natin, ganun po yan. So kuya, para sa akin tama lang yung 350 na labor na minimum. Pero kung sa inyo mahal, marami naman ibang pagawaan. Ano ba reply dito? Ayan. May nag-reply pala sa kanya. Sabi ni Cry,
Okay lang yun. Okay lang yan, loads. Mura pa nga yan eh. Sabi naman ni Enrique, humirit pa, di pa pwedeng 250 na lang. Yan, sabi ko, depende na po yan sa pananaw nyo. Sa akin, may pisto, nagbabayad ng permit, ay mura na po yan. So may nagtanong pa ng location. Okay? Boss, pwede magtanong, meron akong amplifier na Microtik. Ano kayang bagay na speaker? So yan, nagtanong siya. Na-replyan ko na din na ata yan eh. Ito pa, sabi ni Truth for Lies. Ayos palit fuse. 350 pesos. Parang gano'n na. Parang gano'n ata. Sobra ka maningil. Isang stick lang na sigarilyo lang. Pwede. Hindi naman ako naninigarilyo eh. Sige, pwede na sa sayo. Pwede kuya. Kuya Truth for Lies. Nakalimutan ko pang i-heart. Mahal daw maningil sa 350 pesos. Depende yan sa inyo. Siguro kung hindi kayo technician, pwede. At kung wala kayong pisto, pwede siguro tayo nagbabayad tayo ng pisto at nagbabayad tayo ng permit. Para sa akin, makatarungan lang yung 350. At ang pinakamakatarungan dyan ay pinapaalam mo, sinasabi mo muna sa customer para hindi naman nabibigla. Ngayon, kung ayaw niya, pwede naman siyang lumipat sa ibang paggawaan. Ganun lang po kasimple yan. Pero technically, dito sa lugar ko, yung minimum na 350 sa amplifier, napakamura na po. Sa iba nga, 500 po. Ayan, nag-comment ulit si Ron Pajardo sa akin pag nagawa, basta maayos, malinis pagkagawa. Dinagdagan ko ng bayad pag konsuelo. At itong mga nagko-comment ng ganito na mahal ako maningil, malamang hindi pa po nakikita yung anong klase yung trabahong ino-offer ko, anong klaseng servisyo yung ino-offer ko, kung paano ko ginagawa yung amplifier. Kaya siguro para pakiramdam nila mahal, pero kung nakita siguro nila kung paano ko trinabaho yung isang amplifier, baka magbago isip nila. Yon siguro. Ganun siguro. Kasi mga bagong viewers lang din to eh. Yung iba dyan hindi naman subscriber talaga o hindi naman talaga solid na follower. Kaya yun ang ano nila, yun ang punto nila. Lods, magkano pa ayos sa'yo ng DB amplifier na may Bluetooth? Nagluloko ang Bluetooth decoder. Bahala ko sa, parang na-replyan ko na rin yan. Dito muna tayo sa mga sa topic tayo. Magkano pa repair yan? Yan yung mga focus tayo dito sa pamadalis. Michael post idol, may di ko may papagawa sa inyong ampli sa location nyo. Ayan, na-replyan na natin yan. Boss, kailangan ko 2412. Ayan. Boss, tanong lang hanggang magkano ba ang maglaban ng board? Na-replyan ko na rin yan. So magkano ba paglaba? Pag-usapan natin yan kasi ang ginagawa ko bago maglaban ng board ay tawag dito, bago maglaban ng board, titingnan ko muna ang sitwasyon ng amplifier mo, ng actual, tapos pag-uusapan natin. Usap muna bago presyo kasi mahirap naman kasi yung hindi nag-uusap. Yung pinantanggal mo sa'yo ng okay. Na-replyan ko na yan. Saka, ito, si John Arogay CR5UA. At saka hindi magawa 350 na lang bayad, pero kung magagawa pwede rin mataas sa 350. Depende yan sa technician, boss. Boss, anong parokya ang posible ano po kaya sira ng ampli na gumagana isang channel? Yan, na-replyan ko na yan. Saan lugar nyo pisto mo, boss? Ilang taon mo pa yan pinag-aralan? Yan, mga 2 taon, kuya. Ayun. So dito tayo sa mga talaga nasa topic. Mahal yan, 350. Lalo kung labor 1K, wala, di ka na babalikan ni customer. Di ka i-recommend, papaiwas sa'yo. Kuya Jan, malamang bago ka lang dito sa channel ko at hindi mo na intindihan yung sinasabi, yung pinaliwanag na malinaw yung pakapaliwanag ko doon sa video at hindi niya na-gets yung so hindi talaga lahat na nanonood o nanood ng gusto, nakinig ng mabuti. So katulad nito ni Kuya Jan, malamang hindi niya naintindihan yung video natin. So pinaka-recommend ko dito sa kanya ay panoorin uli kasi baka hindi niya na-gets. So sabi naman ni Kuya Alexander Monte, palit fuse 350, mahal yun. So kanya-kanyang opinion yan, kuya. Para sa iyo, kung hindi makatarungan yung palit fuse, wala tayong magagawa. 350. Yung palit fuse, sinampo lang natin yan. Madalang naman makasira yung ampli na fuse lang ang sira, wala nang iba. Kung technician ka,
malamang alam na alam mo yan na malabong mangyari na pwede naman. Pero siguro sabi na natin, sa 50 sira, may isang palit fuse lang. So, isang beses lang, madalang na madalang mangyari yan. So, punta tayo dito sa mga ano kasi mahaba na yung oras na kinukonsumo natin. Piyesa, babayan, location. Yung may related sa ano. Kasi yung ibang tanong dito hindi naman related doon sa video. Yan. Sabi ni Kuya Julius Jabil, grabe ka, ang mahal ng charge nimo, bossing. Maganap pa lang ako. Nagtig 50 pesos. Yan. Magbibiro siguro. Sige Kuya Julius. Marami dyan mumurahin. Good morning sa ano. So, magiging customer dito. Wala pa akong plan sa Capiz. Kuya, tayo mo kay Kuya Andy Rabino. Taga Capiz din yun. Gawa sa ata. Sabi ni Kuya JB Jimenez, mahal kang maningil, Brad. Yan. Siguro kung hindi mo napanood ng maigi yung video, malamang ganun talaga. Kasi marami sa ating nanonood na hindi talaga nanonood ng video na tuloy-tuloy. May mga pa-skip o may mga portion lang na narinig nila. Hindi nila napakinggan ng buo. Ayun. So, saka sila magja-judge. Sabi dito ni Kuya Steven Hardin TV. Mahal pala singil sa akin, nagpalit ng dalawang potentiometer 700. Sa akin kuya, mga 350 pa rin yun pag ganun. Kahit dalawa, konsiderasyon na lang. Yan, may nagtanong ka ng course ko. Ito. Sabi ni user, wala ano. Mag-aral ka muna at magtanong sa eksperto kung paano sumingil ng labor. Grabe naman si kuya. Ouch! Tinamaan ako dun. Ouch! Mag-aral? Nag-aral naman po ako kuya. Nag-aral naman ako at actually kung babasihin ngayon, 20 years na po akong technician. Namasukan na rin po ako ng mga shop. Maraming shop na po akong pinasukan, iba-ibang shop, at saka ako nagkaroon ng sariling shop. Siguro naman para sa akin alam ko na yung ginagawa ko. Yan. So si kuya, user lang nakalagay, malamang sa malamang bago lang dito sa channel natin. Ito pa, ito mahaba, may nag-reply sabi ni Happy BCC Ton Yente. Yan. Basahin natin ang sabi niya. Fuse lang pinalitan mo. 350 labor non. Wow, laki ha. Paano kung sa loob ng isang araw nagpapagawa sa iyo ay 10, puro fuse ang sira 3.5 isang araw no, talo mo pa manager sa bangko. Di may OR ka na niyang binibigay sa customer. Wow, ang masasabi ko lang dyan Kuya Happy BCC Tonics ay wow, sana all nga, isa yan sa mga pangarap ko na makatikim naman ng tawag dito, repair na ganun, puro fuse lang maghapon. Talagang isa yan sa mga pangarap ng technician. Kaya lang madalang mangyari yan sa amplifier na fuse lang ang sira pag pumutok ang fuse talagang talagang maibang sira Sampul ko lang yun kuya. Sampul ko lang yun. Panoorin mo na maigi yung video para maintindihan mo, baka hindi mo gano'n napakinggan. Pero pangarap ko yan, sana nga mangyari. Magti 20 years na po akong technician pero hindi ko pa naka-encounter ng maka-encounter ako ng 10 repair na puro fuse lang sira sa maghapon. Oo nga, kasi 10, 3.5 sana. Ano ba mga dito ba? May lumiply sa kanya, may nag-reply sa kanya. Bago mo boss masabi na fuse lang ang sira, kailangan din i-check ang mga pyesa. Dahil lang kung bakit putok ang fuse ba. Nagsagutan sila dito, ayan Aba, di ba? Nagsagutan sila may sumingit pa. Di ka kung alam mo ang trabaho ng fuse. Ayan may bumanat pa ng si Rinaldo. Ayan, sige. So, ayan. Bandang uli, natira si Kuya Happy CC Ronyente. Ano ba mga trigger? Anong tanong niya? Ano ba mga trigger sa mga fuse? Yan, yung mga tanong niya, hindi na sayang si Kuya Realidad 30, hindi naka-reply dito. Tatlong yung may-ari ng electronic equipment, wala siyang alam doon, kaya dinala sa'yo, dalhin sa'yo. Yan. Mga
sagutan sila dyan. Hindi na ako nakisali dyan eh. Baka mapagalitan ako. Minsan nababago rin yung presyo natin kapag medyo sexy, malambing mo. Ito talaga si Kuya Jim Coche. Iba-iba na naman mga banat nito. Mapapagawa tulad ng byuda, matandang dalaga, 1628, 30 po. At may discount pa sa inyo. Mga banat mo kuya, ay wala nang nag-reply. So hanggang dito na lang, mahaba na yung ano natin mga boss. Muli, ganito kasi yan, yung tamang approach dyan. So kailangan nakangiti ka sa customer, titingnan mo yung amplifier, kakausapin mo yung ano. So gawa natin ng isa pang video para ano, maipaliwanag natin kung ano, paano talaga maningil. Para ano, kasi hindi na gets ng iba pag ano, gagawa tayo sa susunod ha. Stop na muna to.